Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, magandang hapon po. At ngayon ay sasagutin natin yung argumento ng isang kapatid natin na pastor, no? At pakinggan natin yung kanyang mga argumento at atin itong sasagutin. Dahil kapag hindi natin ito sasagutin, akala ng marami, may katotohanan. We presented a half truth, mga kapatid. Okay? So, buti atin itong sasagutin. Okay? Sabi dito, ayaw pailad, no? Huwag kang magpa-deceive. So, iparinig ko lang sa inyo yung kanilang argumento. At pauwi na tayo sa Bohol, pero magpa-relax muna tayo pagdating sa Bohol. And then, balik tayo sa parokya ng 24 na. Dahil magpahinga muna tayo for 2 weeks, no? Dahil sa mga pag-recharge sa ating katawan, okay? So ngayon mga kapatid, pakinggan natin, okay? So nanonood natin si Evelyn, nanonood natin ngayon, okay? So ito mga kapatid, ito yung argumento niya mga kapatid. Tinukod sa atong Ginoong Hesus ang Roman Catholic Church. Number 1, dili Romano nga atong Ginoong Hesus, usa siya ka Hudyo. O imposible nga ingala niya ang iyang iglesia sa Roman nga ang mga Romano man gani ang nagpatay niya. Importante ang pangalan sa usa ka iglesia tungod kay pinaagi nini makakuha tawag ideya kung kinsa ang founder nini o unsa sila nga klase ng pundok usab. Kung Roman Catholic Church ang pangalan sa ilang pundok, pasabot nga taga-Roma ang ilahang founder o dako kini koneksyon sa Roma. Kay kung ipangalan nimo imong pundok sa ngalan sa imong lugar, nagpakita kini nga garbo kayo nimo nga taga diha ka nga lugar o posible nga diha pod ka nagdako anang lugara. Pero atong hinumduman nga dili Romano ang atong Ginoong Hesus, usa siya ka Hudyo nga nagdako usab sa kultura sa Hudyo. Gani sa kasaysayan, ang Roma ang makonsider nato nga isa sa mga dagko kayo nga kaaway sa mga Hudyo sa panahon sa atong Ginoong Hesus. Ang nagpapatay kang John the Baptist, leader sa Roma, nga mao si Herodes. Ang nagpapatay sa mga apostoles usab, mga leader ug sundalo usab sa Roma. Ang nagluto sa mga unang miyembro sa iglesia sa atong Ginoong Hesus, mga Romano usab, ug ang nagpapatay ug nagpalansang sa atong Ginoo under usab sa authority sa Roma. Ilogic na lang nato, kung ang nagpapatay kang John the Baptist mga Romano, ang nagpapatay ug nagluto sa atong mga apostoles ug mga miyembro sa unang iglesia sa atong Ginoong Hesus mga Romano usab, ug ang nagpersecute ug ang nagpalansang sa atong Ginoong Hesus sa cross Romano usab. Ganahan kaha ang atong Ginoo nga nganlan niya og Romano, Katoliko ang iyang iglesia. Number 2, ang ilang pag-angkon usab kang Peter nga mao'y ilang unang Santo Papa
Mao kuno'y nagapahimo nilang tinuod nga iglesia sa atong Ginoo. Dako pud kayo kini, imposible kayo nga mahitabo. Una, ingon ang Bible nga ayaw pagtawag og titulo nga papa dinhi sa yuta, kay usa lang atong spiritual nga father tuwa lang sa langit. Moingon din sila nga si Abraham lagi gitawag mag father of faith, pag-honor o pag-ilaman tong Abraham na siya ang amahan sa pagtuo, sa iya nagsugod ang daliwat sa mga Hudyo. Pero kung mutawag kag title gyud sa usa ka father, di gina pwede ihatag sa tao kay ngadto lang man sa Dios. Ikaduha, minyo usab si Pedro ug suba kini sa balaod sa Batikan sa pagkahimong Santo Papa. Dili pwede mahimong minyo ang ilang Santo Papa. Ikatulo, wala bunyagi usab si Pedro nga ulo ra ang ibasa sama sa practice ug doktrina sa mga Roman Catholics. Ang nagbautismo ni Pedro mao si Juan nga Bautista, ug naa ng bautismo si Juan sa lapad nga sapa nga naay dagkong tubig dito. Ug ang Greko nga gigamit sa English nga term nga baptize mao ang baptizo, pasabot nga na pagtuslob sa tubig. Napasilig ingon nga ang mga bukog lagi daw ni Pedro nga una nilang Santo Papa naa daw nakabutang o nakalubong dito sa main nga altar sa Vatican Basilica. Pero ayaw yun mugtuo niini. Una sa tanan, wala yun nakahibalo kung maubag ito ang tinuod nga bukog ni Pedro. Kay una sa tanan, wala yun nakakuha og DNA test ni Pedro sa panahon nga buhi pa siya. Na-discover ang DNA test 1869 pa in taon, so imposible kaayong mahibaluan nila nga maugid to 100% ang bukog ni Pedro nga naa dito. Insa katong bukog ilang itigom dito ang dapita. Klaro kayo nga kini pamaagi lamang nila para mas nakuog chance nga mutuo ang tao na sila gyud ang tinuod nga tinukod sa tong Ginoo. Pipila lamang kini sa mga buta nga makapamatuod ta nga imposible kayong tuuhan nga Roman Catholic Church ang tinukod sa atong Ginoo. So, kita niyo mga kapatid na walang standard reference na kino-quote niya. Puro history lang. Yan po ang kaibahan sa atin. At sa kanila. So, yung mga sagot natin ay base talaga sa historical facts. Yung sa kanila ay history lang. Walang ebidensya. So, totoo naman yung sinasabi nila. Totoo naman na si Kristo ay hindi Roman. He is a Jew. Hudyo po si Kristo. Hindi po siya Roman. Wala tayong objection doon. Di ba? Pero, yung mga Hudyo ay hindi tumanggap kay Kristo. Okay, babasahin natin ang banal na kasulatan. John chapter 1. Daral na po. Okay. John chapter 1 verse 1. Yung mga Hudyo ay hindi tumanggap kay Kristo. Basahin natin He came to His own. And His own did not receive Him. So yung mga Hudyo pala ay hindi tumanggap kay Kristo. Mismo yung mga Hudyo, malinaw na malinaw yan sa John chapter 1 verse 11. He came to His own. Okay, salamat. Yeah. And His own did not receive Him. Dahil hindi naman siya tinanggap sa mga taong mga Hudyo. Ano yung sabi ni Kristo? Basahin naman natin ang banal na kasulatan. Sa Matthew 23 verse 43. Ito yung statement ni Kristo Therefore I tell you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people who will produce its fruit. Matthew chapter 21 verse 43. So, dahil hindi tinanggap si Kristo sa mga Hudyo, anong sabi ni Kristo? Therefore I tell you, the kingdom of God will be taken away from you
kukunin galing sa inyo, sa mga Hudyo. And given to a people. Ibibigay po ito sa mga tao who will produce its fruits. Its fruit. Saan mabasa ito? Mateo 21:43. Tingnan natin anong itong lugar na ito, ha. Basahin naman natin ang Acts chapter 11, verse 23 siguro. Basahin natin, ha. Or 23, Acts of the Apostle chapter 23:11. Ito. Mini-mention talaga ni Kristo ang term Roma. Okay. Basahin natin, ha. Acts of the Apostle. So, yung mga sinabi niya, walang talata eh. Pero ito sa atin, may talata tayo. Acts the Apostle chapter 53, dahil hindi siya tinanggap sa mga Hudyo. Di ba? John chapter 1 verse 11. Then, ang plano ni Kristo? Matthew chapter 21:43, kukunin ito sa inyo, sa Roma, kukunin ito sa inyo. The kingdom of God will be taken from you and will be given to those people who will reproduce its fruit. Sino ba itong mga taong ito? Babasahin natin. Minention talaga ni Kristo ang Roma, hindi lang Jerusalem. Hindi nila ito kino-quote, mga kapatid. Yan ang problema ngayon. Okay. So, anong sabi ni sa Acts of the Apostle chapter 23 verse 11? The following night, the Lord stood near Paul and said, sino nagsabi nito? Si Kristo po. Be a good cheer, Paul, for as you have testified for me in Jerusalem, so you must also bear witness at Rome. Saan? Punta ka sa Roma. Ano pa itong lugar na ito? Roma pala. Okay. Sinong nagsasabi niyan? Si Kristo mismo. Punta naman tayo sa Roma. Roma chapter 1 verse 8. Ito ang nakasulat, kapatid. Okay, may biblical foundation tayo, ha. And then pupunta naman tayo sa historical context, mga kapatid. Ito ang sabi sa Roma chapter 1, day pumupunta siya eh. Sinusugo siya doon sa Roma. Romans chapter 1 verses 7 to 8. To all in Rome who are loved by God. So ano ang mga tao sa Roma? Loved by God and called to be His people, holy people. Tinatawag maging banal na bayan ng Diyos. Grace and peace to you from God our Father and to the Lord Jesus Christ. First, I thank you, my God, to Jesus Christ, for all of you, because your faith is being reported all over the world. So, grabe, no? Yung pananampalataya nyo sa Roma, ipinalaganap sa buong daigdig. Sa nabasa? Roma chapter 1, verses 7 to 8. So, ngayon, punta naman tayo. Totoo na, under po sa Roman Empire yung panahon ni Kristo. Pero may dalawang yung nag-oppress sa bayan ng Diyos during the time of Jesus is the Roman Empire, not the Church of Rome. So yung mga violente is the Roman Empire, the government of Rome, not the Church of Rome. Okay? Okay. Sources naman na totoo na sources so yung sagot natin ay hindi creation story. Yung sinisiwalat nila ay creation story. Punta tayo sa standard reference on the bones of Peter.
in Rome. Okay? Sasabihin nila, storya lang po yun. Tingnan natin ang mga standard reference. Punta naman tayo ni early church historian Eusebius sa taong 2nd century po. 2nd century po ito, ha? Ecclesiastical History, Book Chapter 2, Chapter 25. So, ang presentation ko ay biblical. Pangalawa ay historical. Okay? Peter's martyrdom and burial in Rome, sabi ni historian Eusebius. Punta naman tayo ni Lactantius of the manner in which the persecutors died, chapter 2. Lactantius, 2nd century po to 3rd century, writes about Peter's execution and burial in Rome. Malinaw na malinaw yan, ha? So, nakapunta talaga si Pedro sa Roma. So, punta naman tayo sa archaeological evidence. Excavation beneath St. Peter's Basilica. Archaeologists uncovered ancient Roman tombs in 1st century Christian cemetery. The Petrine tomb, the 1st century tomb with an inscription, Petros ini. Peter is here. Okay. So, mga archaeologists na yun, ha? Nagsasabi sa taong 1939 to 1949. Okay. Punta naman tayo. So, yan po ang archaeological, scientifical. Okay? Hindi po ito fictional. Yung sinasabi ni Discipleship Journal, na fictional po yung presentation niya. Hindi katulad sa atin. Ang ating presentation is archaeological, historical. Nga, punta naman tayo sa sa patristic testimonies galing sa mga church fathers. Sa 1st century po ito, Clement of Rome's letter to Corinthians. Clement mentions Peter's martyrdom. Mula pa pong protestante sa 1st century po. Ang linaw, ang tatag ng ating ebidensya. So, the teachings of the church is very logical, magnetize those people who are logical and intellectuals. Ignatius of Antioch, letter to the Romans, 1st century to 2nd century. Ignatius references Peter's leadership dahil ang nag-ordina ni St. Ignatius ay si Pedro. Siya po yung pumalit na obispo sa Antioquia. Okay?